We're back mga kaibigan, no? Welcome back to our YouTube channel. Meron tayo ditong napakagandang motherboard Aorus na B550. Ang issue nito, no power according dun sa ating client. Ayan, kailan ba to? 2023. So, ayan. First of all, check natin yung ating 8-pin dito sa power ng CPU. Ayan. Usually kasi, dyan tayo nagkakaroon ng problema pag no power. So, it's either shorted or low resistance yung ating BRM. So, try natin i-check kung meron tayong shorted dyan. So, continuity tayo. Ground. Dito na lang tayo sa ground. Ayun. Ito yung plus. Shorted yung ating ATX 12 volts connector dito sa ating motherboard. Ayan o. Meron tayong buzzer mode. Buzzer. Nakabuzzer siya. Ayan o. It's either yung BRM yung problema natin. So, tanggalin natin itong heatsink. So mapapansin nyo meron din tayong MOSFET dito sa likod. Mamaya check din natin yan. So bukod sa MOSFET meron din tayong driver. Ayan. Punta tayo sa ating microscope para mas malinaw. Ayan guys, na dito check natin yung BRM natin. Ayan. Wala naman ako nakikita burn or something. Ito, ano to, dahil dun sa ating pad, meron kasing thermal pad yan. So let's check itong ating MOSFET dito. Malamang kung shorted itong ating 8-pin, pwedeng yung MOSFET na lang yung ating i-check, no? Dun kasi malaking chance talaga na yun yung ating problema. So sa ground, let's see kung meron tayong shorted dito sa gate. So ito yung source, ito yung gate. Okay, wala. Dito tayo sa unahan. So mas malapit tayo yan. Itong unahan naman, let's check itong ating gate. Wala pa rin. So itong isa pa. Let's see. Wala rin. Itong kabila. So yung isang probe nasa ground, no, doon nyo i-ano sa ground. Itong kabila naman, the last one is wala rin. So punta tayo dito sa ating sa kabila. So check natin itong unahan. Check natin yung pangalawang MOSFET. Pero usually yung first MOSFET yung lagi may problema dyan, lagi. So sa yung second MOSFET natin, hindi naman na okay, wala. Itong ano natin, kanina may nakita tayong mga MOSFET sa likod. Ayan.
natin yan kung yan, check natin ground. Ito, shorted yung gate nya. Diba? Pagka check natin siya dito, source to gate, dapat walang continuity yan. Ayan, shorted siya. Ayan, marinig niya yung buzz. Ayan. So ayan yung problema natin, possible. So itong resistor dito sa gilid, dapat meron tayong continuity. Ayan, meron, good. Tapos sigurado short to ground yan. Diba? Short to ground. Kasi ito consider na ground na to kasi nga shorted na siya Halimbawa, alin dito yung ground sa dalawa? Ito, shorted to sigurado kasi tama yan. Ngayon, pagtatanggal natin to, tingnan natin kung mawawala. Tanggalin muna natin. Kaya tanggal natin. Let's see kung meron tayong shorted pa sa gate, kung magbabas pa siya. Ito yung gate natin. Ay, nagbas pa rin siya. So ibig sabihin meron pang problema, or pwedeng mainit pa siya kasi katatanggal lang. Pero itong MOSFET natin ay good. Ayun, good siya. Ito connected dito sa kabila. Ayan, yung ating drain, yung source. Okay, may problema tayo. Tanggalin muna natin yung processor. I think may processor kasi mga salpa. Tanggalin natin. Nasa na yun? Let's try again. Meron pa rin, shorted pa rin siya. So ito ay shorted pa rin, connected siya. Kaya hindi siya mag-on. Sa kabila, dito siya connected. Kung makapansin nyo, ayan. Ito, pupunta dito, sa dito. Check natin yung driver. Ito yung driver. Ayan, 002 XDL. At ano kaya ang part number niya? So hindi yun yung part number niya actually. Ibig sabihin itong MOSFET natin ay walang problema. Shorted pa rin. Shorted pa rin yung 8 pin natin. So malaking chance yung ating driver. Dahil dito sa ating driver, diode mode tayo. Check ko muna itong mga to. Let's see yung mga resistance ng mga MOSFET natin.
Hindi ko lang mapakita yung multimeter ko, no? Babanggitin ko na lang yung mga resistance para halimbawa ito. Resistance na ito sa gate ay may kilo ohms tayo. Goods yan. Ito sa gate na ito. Meron din tayong kilo ohms, which is good din. Dito naman meron tayong kilo ohms. Dito rin meron din. So dalawang side na. Itong isa meron din. Ito naman ayun, eto low resistance, meron lang tayong 0.6. Pakita ko sa inyo, ibabas natin yan, bus. So dito from drain to source shorted siya, from source to gate let's see, source to gate, ayan, source to gate, ayun. Kasi ito yung source, magkakasama itong tatlo na to eh. Ayun, makikita nyo may guwit yan, ayun, nakaiwalay itong gate. Tanggalin natin yan. Okay, tanggal natin. So check natin ito munang MOSFET na to. Tanggalin ko lang to. Check natin kung magbabas siya. So ito yung ating drain source. Bah, mukhang goods din to. May something talaga. Nakakaiba sa motherboard na to. Itong isa, ulitin natin. Wala, goods itong mga to. Ilang ba resistance? Babanggitin ko na lang kung ilang resistance. Dapat to mga 3 mega ohms something or 4. So ito meron tayong 2.8 mega ohms. So tama yan, pasok yan. Itong isa meron tayong ito mababa, 2.3 ohms lang. 234 ohms lang. Oh, low resistance to. Hindi lang siya nagbabas. Pakita ko sa inyo. Ito tayo sa camera. Yan, hindi lang siya nagbabas. Pakita ko sa inyo. Kita ba? Ayan. Kita no. Yung resistance mode natin ay 0.2. Yan, 0.2. Pero pag chinek natin to, meron lang tayong 233 ohms, kita. Pero itong isa, which is good, 3 mega ohms. Yung sinasabi ko kanina, 3 mega ohms. So ito 233 ohms, mababa, or 200 ohms pag ni-round off natin. Okay, kita nyo. So ibig sabihin may problema yung isa, or it's either wala na tayong shorted dito sa ating 8 pin. So check natin, buzzer tayo. Yan, naka-buzz mode tayo.
Sa 8 pin natin ay meron tayo, ito yung ground siguro, ito yung plus. Ayun, shorted pa rin. Pero meron na tayong resistance sa plus. Pag nag ano tayo, resistance mode, 46 ohms. Mababa. Dapat yan kilo ohms. Mababa yan. Tanggalin natin yung driver. Let's see kung may shorted pa tayo sa ating MOSFET. Ito yung ground. Ito yung drain. Shorted pa rin yung drain natin. Nakikita nyo no, shorted pa rin yung drain natin. Yung drain, yung gate. Sorry. Tapos dito naman sa kabila, yung tinanggal din nating isa, yung gate natin ay shorted pa rin. So anong problema? Hanapin pa natin, no? Ngayon ito, binalikan ko yung mga MOSFET natin. Kasi di ba natanggal na natin itong dalawa. Ayan. Natanggalan natin. Isa dito sa harap at isa dito sa likod. So may binalikan ko yung ibang MOSFET. Ito. So kita ba yung multimeter natin? Kailawin natin. Binalikan ko yung isa dito. Dapat to kilo ohms eh. Unahin natin itong nasa ilalim. So meron tayong kilo ohms. Dito naman kilo ohms. Dito kilo ohms. And dito kilo ohms. Yung katabi ng tinanggal natin MOSFET, meron tayong kilo ohms. At dito may kilo ohms tayo. Ito, nakikita nyo 67 ohms. Pasensya na, hindi kita yung ohms, no? Pero ohms lang siya talaga. 67 ohms. Tatayo ko to, papakita ko sa inyo. Sabihin nyo may daya eh. Balik tayo sa ground. Kunin ko lang sa ground itong ano. Pakita ko sa inyo. Ilan? 68 or 68, 67 kilo ohms. Ayun yung ohms nyo. Yan, ohms. Diba? Pero dito sa baba, itong MOSFET na to ay meron tayo, yan, kilo ohms. Dapat ganyan, tama yan. Check natin yung iba pa. Ito nasa taas, meron tayong kilo ohms. Itong katabi nya, meron din tayong kilo ohms. Yung mga nasa taas natin, kilo ohms tayo. Mega ohms. Mega ohms. Ay, good. Yan guys, nakita natin meron tayong mababa resistance. Try natin tanggalin yun, yung mababang resistance na yan. So, pero nakikita ko dito, feeling ko yung driver eh. Driver chip. Pero mamaya tatanggalin natin pagka talagang ano. Siguro kailangan din natin palitan yung driver chip na yan. Ang problema natin, wala tayong pamalit. Dahil B550 to, wala akong spare parts. At the same time, hindi natin alam yung part number nun, kung ano ba yun.
sa mababa yung resistance. Check natin kung tabi natin yung mababa resistance dito. Ito yung kilo ohms. Ba? Ito yung mega ohms. Ito. Okay to. Ito yung mababa resistance. Mga 200. Yung MOSFET muna tinanggal natin, no? Bago natin siya nadali. Kasi kanina hindi naman siya nag-buzz dito. Nung tinest natin isa-isa, kung babalikan nyo yung video, no? Hindi siya nag-buzz. So, dalawang MOSFET yung papalitan natin. Yung kaninang bingi na yung aking multimeter. Sobrang luma. Punta tayo doon sa camera natin. Ito yung MOSFET natin, i-check. Ayan. So, ibig sabihin, dito sa ating 8-pin, balik tayo dito sa main camera. Ayan. Ground. Dito lang tayo sa ito. Mas accurate dito sa ano, mga port. So ito yung ating 8-pin. Okay, siguro ground yan. Shorted pa rin. Bingi na yung aking ano. Shorted pa rin siya. Ang weird naman niya yun. Weird niya, no? Shorted pa rin, diba? Ito wala ng kilo ohms. Mega ohms na lang sila. 9 mega ohms. Pero ito wala nang shorted. Shorted pa rin yung gate ng iba. Ngayon, no? Shorted pa rin yung gate ng iba. Low resistance kasi ang ano. Pero dapat hindi magbabas yung ano, yung 8-pin. 47 ohms. Ayan, subukan talaga natin magtanggal ng driver MOSFET. Yung ano, yung controller. Natin itong driver natin, try natin tanggalin. Punta tayo dun sa ano natin, camera natin. Let's see ano yung pagbabago pag tinanggal natin ito. So hindi ko alam kung anong part number na itong driver MOSFET na ito, or driver controller, power management siguro yan. So dito sa main cam, ayan, pakita ko sa inyo na tama tayo ng hinala, kaso hindi natin siya magagawa. Totoo lang, kailangan natin palitan yun. Ayan, nakita nyo yung pinagkaiba, diba?
Ang taas ng resistance ng 8 pin natin. Tapos check natin yung gate nito, yung kaninang shorted. Wala na. Sa bus mode dito wala na. Dito wala na. Sa likod, ilan resistance natin kanina ng mga capacitor? 47, parang ganon, upon checking. Pero ngayon natin to, wala na. Yung gate, wala talaga resistance yan kasi magkakaroon ng resistance yan pag meron yan. Mega ohms tayo capacitor. So actually pagka yan ay may CPU, mainit pa. Pag yan may CPU, mababa yung resistance na ito ng capacitor. Magbabas yan, tutunog yan pag nilagyan natin ng CPU. So ito, meron na tayong kilo ohms. Try kong hanapin yung schematic. So job well done sana tayo dito kung meron tayong pamalit agad. Kaso wala tayong pamalit. So try ko munang hanapin yung schematic para malaman natin yung part number. Tapos order tayo kung meron. Kung ano man, ask natin si client kung meron siyang spare na, alam ko yung B450 parehas. So nakita tayo ng schematic. Yung DC DU1. So bakit DC DU1? Dito sa camera natin, ayan siya. DC underscore DU1. So ito siya. Ang part number niya ay R88200 etc. Copy natin to. Copy. Natin check natin dito sa Google. Ayan siya, image. Ito. Or ito. Yan yung kailangan natin. Nawala tayo. So at least meron na tayo basihan. So hindi natin siya kakapit para i-test pa yung boot or etc, BCC etc. Wala na kasi shorted eh. So for the meantime, yan, hanggang dyan tayo. Message natin si client kung anong plano niya, kung ako ba order or siya na mismo, kasi ako nagbibigay ako ng option. Pero doon sa based doon sa video na na-record natin ngayon, kita nyo naman na yun talaga yung naging problema natin. Kaya yun, ito, order tayo nito or order siya, tapos yan, pag nakabit natin yan, yun, okay na. So sa ngayon, hanggang dito muna yung video natin. Balikan natin to pagka ayun, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Matagal tayo hindi nakapag-upload. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Kasi meron tayong mga ginawa. Ito kasing ating shop ay pina-renovate natin. Yan. Kaya hindi ako nakapaggawa ng video. Actually dapat may video ako nakaraan eh. Ang problema, nabura ko yung record, nabura ko. Pangatlong video na yata to sana. Pangatlong video sana to ngayong taon. So ayan guys, no, maraming salamat, no, hanggang sa muling video.